Hello, brothers and sisters. Good evening. Good evening po. Good Good evening po evening. sa lahat. Good evening, Doc. Good evening sa Nagdapidi inyo. na daw. Good evening daw. Good evening. Hello. I-greet ko lang andito ngayon Sis Cecilia, Sis Dalia, Brother Good evening daw. Naben, Brother Ramel, Brother Anthony, Brother Catholic, Sis Mary June. Good evening sa inyong lahat. Thank you Good evening, for Doc. attending sa Zoom. Good evening, Doc. Sige, Brad Ramel, opening prayer tayo. Alas 7 na pala. Sige. That they may join in the promises of Christ. I-mute ko lang muna para may nag-echo. Brad Ramel, opening prayer tayo. Sana si Brad Ramel. Hello, Doc. Oh, bro. Opening prayer tayo, bro. Kala ko na-mute pala. Sige pa. Sige pa. Kaya mga kapatid, let us pray. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful, enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, that instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. Good evening po, I-greet ko rin Doc. pala si Good evening po sa lahat. Brother Ralph andito at saka si Brother Kirk. Okay. Sis Monet. Okay, good evening sa inyo. Sis May, Sis Evelyn nadagdag. Good evening sa inyo. At sa mga ngayon na nanonood sa Facebook. At later din sa mga manonood sa YouTube. Okay, welcome sa ating lecture, Faith Seeking Understanding, ating Wednesday Catechism natin, no? Knowing Our Faith. So this evening, ang ating lecture ay about the Holy Mass, na take up na natin to last time, pero dagdagan na natin ng mga karagdagang information, no? This is inspired from the homily of Father Mark Bird, no? So, ang papatunayan natin na ang lahat ng nasa banal na misa ay nasa Biblia, no? At hindi ito gawa-gawa ng mga pare o ng Santo Papa o ng kahit nino man. Ito ay hango sa Biblia at lahat ng ginagawa natin sa misa, i-explain natin ang kahulugan. Lahat na ito ay may purpose, no? May meaning at may kahulugan, no? Walang nasasayang na mga action or words dito. Okay? So, ang banal na misa, mga kapatid, actually, ay may kaugnayan so kung paano sila magsamba sa Old Testament. Okay? Meron siyang Jewish origin, no? Actually, ito ay pagpapatuloy nagpagsamba ng kahit hindi pa dumadating si Jesus, no? During the Old Testament. Okay? The Mass is the fulfillment. Ito ang nakalimutan ko sa Tagalog. Alam ko na kanina, nakalimutan ko pa. So, siya ang, kung sa Bisaya pa, katumanan, no? Siya ang parang kasagutan, no? Siya ang nagbibigay ng buong kahulugan
kung ano ang sineselebrate sa Old Testament. Okay? So, fulfillment or the continuation. Katuparan. Wow, thank you, Brother Ralph. Siya ang katuparan, no, ng ipinahahayag na pagsamba sa Old Testament. Okay? So may hindi siya detached, no? Hindi siya walang karugtong sa Old Testament. May connection siya. Okay. So bakit ko ba ini-emphasize na may connection ang Holy Mass sa worship sa Old Testament? Bakit? Para mabigyan natin ng emphasis, mabigyan natin ng diin na hindi tayo pwede basta-basta lang mag-alay ng kung ano-anong worship kay God. Kasi ang worship, kung paano i-worship si God, kung paano natin siya sambahin, siya ang nagplano. Okay? Hindi tayo pwedeng mag-imbento kung ano-anong klaseng pagsamba. No? So, siya mismo ang nagturo sa atin kung paano natin siya sambahin. Okay? Kasi may mga iba, hindi pumupunta sa simbahan, magsisindi lang ng kandila sa kota, or magbabasa lang ng Bible sa bahay, or magpapatugtog lang ng mga worship songs, doon mo yun ang pagsamba nila. Hindi tayo pwedeng magsamba sa Diyos ng kung paano natin gusto. Okay? Ang Diyos mismo ang naglatag kung paano siya sambahin mula pa sa Old Testament. You'll need to unlock your iPhone first. Mula pa sa panahonan nila ni Moises, no? Nilatag na niya kung paano siya sambahin. Okay. So kagaya ng mga kapatid natin na mga Bible Christians, mga Protestante, wala silang misa, wala silang banal na misa. So, nagsasamba sila sa kanilang sariling paraan. Sa pagpapatugtog ng mga banda, nagpipreach ang kanilang pastor, no? Kanilang ministro sa gitna. Pero ang tanong, yun ba ang nasa Biblia? Yun ba ang karapat-dapat na pagsamba na tatanggapin ng Diyos? So God has revealed, no? Ipinahayag ng Diyos kung paano siya sasambahin, no? At hindi ito kung ano ang gusto natin, kung ano yung uso, no? Kasi pumapasok na rin ang mga abuses, liturgical abuses kahit sa simbahan, no? May mga iba ng mga pare na minsan nilalagay na nila sa kanilang kamay ang estilo, no? Kung paano sasambahin ang Diyos. No? May dinadagdag na sila, may binabawas, no? So this is not human preference. Kung ano yung papatok sa mga youth, kung anong papatok sa mga tao na para hindi mukhang boring, so dadagdagan naman kung anong mga sayaw-sayaw dyan, no? God seeks worship that follows His own design. Okay? Tandaan natin to. His own design. For only then it is pleasing in His sight. Nakakalugod-lugod ito sa mata ng Diyos kung sinusunod natin kung paano siya sasambahin. So, mapansin natin, pag binuksan natin yung Old Testament, lalo na sa Exodus, Leviticus, no? Dito nalalatag kung paano yung mga uniform, kung anong damit ng pare, kung anong size ng tabernakulo, ano mga, no? Kung anong klaseng sacrifice, nakalatag lahat, no? Nakalatag lahat. So, sa panahon ni Jesus, nung pagdating niya, before pa siya dumating, no? Mga ilang years. So, sa Israel, kahit saan pumunta ka sa sulok ng Israel,
maraming templo, uniform ang kanilang pagsamba, hindi kung ano-anong iba't ibang klaseng pagsamba. Kagaya din ng simbahang Katoliko. Kahit saang lupalop ka man mapunta, ang pagsamba natin ay pareho. So ito ay dugtong kung anong ginagawa sa Old Testament. Uniform, universal, Catholic. Okay? Hindi kung anong trip ng pastor o anong trip ng anong gusto mo. So, ang pagsamba, pwede natin siyang sambahin ng kung anong gusto natin. Ang tanong, ano ba ang karapat-dapat na pagsamba na bagay sa isang hari? Hari ng lahat ng hari. Okay? Sa madaling salita, wala na siyang tatanggapin pang iba kundi ang pagsamba na inaalay natin ang mismo niyang anak. Yun lang ang pagsamba na tinatanggap niya. Okay? So mababasa natin sa Exodus, no? According to all that I show you concerning the pattern. Step by step niyang tinuro kay Moises kung paano gawin yung tabernacle. No? Yung daily offering of the lamb, grain, wine, altar, no? Mga altar. So, God designed every detail of Israel's worship. Okay, now, so sa Leviticus, makikita natin ang manual of worship. No? Offerings, the priesthood, Day of Atonement, festivals, holidays, makikita natin. No? So, ang worship ay hindi inimbento ng mga Israelita. It is instituted by God through Moses. Okay? At alam niyo ba na may parusa ang Diyos kung aalayan natin siya, pag inalayan siya, nang hindi nakasaad sa kanyang gusto. Si Nadab at saka si Abihu, they were struck dead because they offered strange fire. No? Worship na hindi commanded by God. So ano yung nag-o-offer ka tayo ng worship, no? Sabi nga ni Father Chris Aylar, there is no such thing as praise and worship. Pwede pang matawag siguro yung ginagawa ng mga Protestante, praise and singing. Kasi pag worship, hindi mo matatawag ng worship pag walang inalay na sacrifice. Pag walang pinatay na alay, yung sacrifice pinapatay. Okay? So, praise and singing lang yan. Hindi yan matatawag na praise and worship, yung ginagawa ng ibang sekta. At walang pare. Hindi mo patatawag ng worship pag walang pare at walang altar. Okay? So, kung mapansin mo, yung bahay-sambahan ng mga Bible Christians, hindi Katoliko, wala silang altar. Because hindi sila naniwala sa sacrifice. Hindi yan ang turo ng Biblia. Okay? Now, so, dito natin makikita kung paano pinaparusahan ng Diyos ang unauthorized worship. Seryoso ang Diyos. So, hindi tayo pwedeng magsamba sa Diyos sa ating sariling paraan lang. Di ba? Sa Deuteronomy, ano makita natin? Winarningan, binalaanan ni God ang Israelites not to imitate pagan practices. So, you shall not add to it or take from it. Huwag niyong dagdagan at huwag niyong bawasan ang pagsamba. No? So, walang dagdag bawas. So, true worship according to God's command. Kaya din ngayon sa misa natin, hindi pwedeng dagdagan ng pare, kaya nga hindi invention ang misa. Okay? It is a divine gift from God. In-entrust sa simbahan ni God sa atin. Meron tayong
general instructions in the Roman Missal. Yun ang rubrics, official rubrics natin na sinusunod. At wala tayong kalayaan na baguhin kung depende anong trip ng pare or obispo. Okay? So, making sure it is celebrated according to God's will, not personal preference. Kesyo, para hindi maging boring ang misa, dagdagan ng kung ano-ano. Okay? Hindi pwede. Nung sabi sa Sacrosanctum Concilium 22, therefore, no other person, not even a priest, may add, remove, or change anything in the liturgy on his own authority. Kaya kung anong sinabi, kaya nga dapat binabasa. No? Hindi yan minememorize, binabasa. Kasi susundin mo talaga word for word ang nakalagay dyan to prevent confusion, no? To prevent abuse, no? And error. So the Mass is not just a ritual. Hindi lang siya ritual, kundi nagtuturo ka ng doktrina na ine-express natin through prayer. Again, Mass is not just ritual, but a doctrine, meaning teaching, expressed in prayer. Lahat ng kilos, word, action, may meaning sa theological truth. Okay? So innovations, mga papauso mo, no? Marami na ngayong mga pauso minsan nakakalungkot, no? Ini-introduce, no? Nagkukos ito ng confusion or doctrinal error. Kasi nawawala ang kahulugan ng kabanalan ng sakripisyo ni Jesus. No? Catechism of the Catholic Church, anong sabi? CCC 1125. Even the supreme authority in the church, kinataas-taasang authority ng church, may not change liturgy arbitrarily. No? Arbitrarily. Hindi niya pwedeng baguhin ang liturgy basta-basta na lang. No? But only in the obedience of faith and with religious respect for the mystery of the liturgy. Ganon kahigpit. Kasi kagaya din, dahil maalala natin yung sinabi ni God sa Old Testament na paparusahan niya ang nagdadagdag bawas sa kanyang worship na tinuro. Okay? So, ang prinsipyo sa banal na misa, pupunta tayo sa misa hindi para ma-entertain. No? We go to Mass to adore God, to adore the Father, the Son, the Holy Spirit, not to be entertained. Okay? But to adore Him. Yun ang punta natin. No? Not to. So, bonus na yan if we are inspired, yeah, because we receive God's Word. But the main purpose of going to Mass is to adore and give thanksgiving to the blessings we receive for the whole week. Okay? May kaibigan ako na nakausap. Nagsisimba ka pa, Brad? Mabait kaibigan ko na nakasama ko sa pickleball. Tinanong ko siya, nagsisimba ka pa? Hindi na, Brad. Tumigil ako pagsimba. Bakit ka tumigil pagsimba? Tumigil ako ng pagsimba nung pare na naghumili, parang nagbibigay komento against Duterte. Nako. So, isa sa mga example, imagine, mas importante pa sa kanya, no? Ang pagmamahal niya sa isang politiko kumpara sa pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo dyan pupunta dahil sa pare. Pupunta tayo dyan para magpasalamat. Eucharist is thanksgiving. Sa buhay, utang natin lahat ng buhay. 7 days
tayong ang 7 days na yan, 6 days tayong ginawa. On the 7th day, God rested. Kahit nga si God nag-rest. Inilaan niya yan para sa worship sa Kanya. Napakabanal ng 7th day, the Lord's Day. So yan ay utang natin sa Diyos ang lahat. Hindi tayo dahil sa hindi natin type yung homily. Okay? We worship God. We adore Him. Dahil ang buhay natin lahat, utang natin sa Kanya. So, kino-continue natin sa New Testament, sa Catholic Church. The church that Jesus Christ established. Okay? So, napansin natin, lahat ng nasa misa ay nasa Biblia. Scriptural. At everything is Jewish. Siyempre, si Jesus is Jewish. Mama niya Jewish. Papa niya Jewish. Okay? So, it is a continuation. Karugtong. So, pag walang altar, walang sacrifice. So, kaya ang ating mga simbahan ay may altar. Kung walang altar, walang sacrifice. Pag walang sacrifice, walang Eucharist. Okay? Walang worship. Hindi mo matatawag na worship pag walang pare. Hindi mo matatawag na worship pag walang altar. So kung napansin nyo, sa mga bahay-sambahan ng mga hindi ko matawag na simbahan ang sa mga protestante, bahay pagsamba nila, hindi mo matawag na simbahan kasi hindi naman siya talaga simbahan yung sa kanila. Ang sa kanila parang lugar na nagtitipon-tipon. Kasi ang simbahan ay kung saan ang presensya ni Kristo. Andyan. Okay? So, sa kanila, pulpito lang. Pulpito sa pagtuturo, pangangaral. Pero wala silang altar. Okay? So, walang Eucharist. Walang worship. Okay? So, if you walk into a building and there's no altar, then there can't be sacrifice. It means Eucharist is not offered. So kahit sabihin pong gumagamit sila ng ostya, bumibili sila ng ostya, umiinom sila ng mga grape juice, hindi yan Eucharist. Sinasabi na may Eucharist din kami, wala, hindi Eucharist. Kasi wala silang pare. No? At ang pare ay dapat ay sa hanay ni Melchizedek. No? Kagaya sa hanay ni Kristo. No? So, wala silang pare, wala silang ordinasyon. Okay? If there is no priest in the line of Melchizedek na ang nagtetrace galing pa kay Peter na inordinahan ni Jesus mismo, no? Na ang itong mga inordinahan ni Jesus, yun ang direktang nag-ordina rin sa mga bagong obispo, pare, walang putol na koneksyon, hindi mo matatawag na pare. Kahit sabihin pa nilang may pare sila, kahit ilagay na natin imposible na kasi hindi naman sila naniniwala sa pare, ipagpalagay na natin sabihin na may pare sila, hindi pa rin yan valid na pare kasi walang direct connection sa mga apostoles. Walang tinatawag na apostolic succession. No? So, kanilang mga ministro, nag-graduate lang ng Bible School, na sila rin ang nagtatag, na sila rin ang nagturo sa kanilang sarili paano intindihin ang mga nakasaad sa Bible, at wala namang guidance sa turo ng mga apostolic fathers. Sila lang mismo ang naghumugot at nagpilit mag-intindi, mag-unawa. No? Walang koneksyon ang turo sa mga apostolic fathers. Okay. So everything in the Mass is for a reason. May rason. Saan galing ang word na Mass? Latin word. Galing sa phrase na
umalis na kayo dahil dismissal na. Dismissal. Meaning dismissal, misa. So, yun ang root word. Kinuha lang sa dismissal. Weird, no? Dismissal. Ite misa est. Tapos na, dismissal na, pwede na kayong umuwi. Doon kinuha, misa. Sa katagalan, dahil galing yan sa mga catechumens, pagkatapos ng silang turuan, pinapawis, tapos ginamit na hanggang nag-evolve ang word. So, ang misa, may kaugnayan din siya sa misyon. Na tayo ay pinapadala, umalis na kayo, at pinapadala kayo for a mission. So, lahat tayo, kada tapos ng misa, pagkatapos ng misa, pinapadala tayo for a mission. So, natanggap nyo ang salita ng Diyos, kayo naman ang magpalaganap ng salita ng Diyos. Yun pala ang mission natin kada pagkatapos ng misa. So, tayo before matapos, excited tayong matapos dahil pupunta na tayo sa beach, pupunta na tayo kung saan tayo mag-i-eskyerda. Pero yun pala, we are sent to spread the word of God. Spread the gospel. Go forth and proclaim the gospel. Yan ang meaning actually ng ite misa est. No? Yung final blessing, no? Go and proclaim the gospel. So kaya lang hindi natin dinidibdib. Hindi natin masyadong naintindihan. Yun ang mission natin kada tapos ang banal na misa. The mass has ended. Go forth and proclaim the gospel. Yun ang sinasabi. So, hindi ito katapusan. Actually, ang mission natin ay nagsisimula pa lang. Sa kada misa, kada dismissal, no? Kaya napaka-importante ng dismissal. Minsan nakakalimutan ng pare, pwede natin siyang i-remind. Father, nakalimutan, no? So, importante ang go, marinig niyo yung go, no? Forth and proclaim the gospel. The mass has ended. Final blessing, yeah? Now, ideally, ang altar dapat marble or bato, gawa sa bato. So, bakit ideally? Pero ngayon, pinapahintulutan na ang kahoy o basta anything that is worthy. No? In anything that is worthy material, set apart, used reverently, accepted. Pero ideally, nung una, bato or marble, bakit? It represents Christ as the cornerstone. No? It represents Christ as the cornerstone. Kaya, kailangan mas maganda bato. Okay? Bakit bato? Kasi nung hindi pa legalized ang Christianity, hinahunting pang mga Christians sa panahon ng Roman persecution, saan sila nagmimisa? Doon sa katakum, sa mga libingan, sa mga kuweba ng mga martir, mga pinatay na mga santo, kung saan yung mga bungo nila. So, doon sila sa ibabaw ng mga puntod, ng mga bato, gawa sa bato. So, yung mga puntod nila, yun ang ginagawa nilang altar. No? Kasi nagtatago sila. No? So, kaya a stone altar is preferred. No? By the 4th century, it became customary na ang altar dapat merong relics. So, napansin niyo yung mga altar natin ngayon, may nakabaon yan na relic ng martyr. Okay? So, bakit nakabaon? Kasi, in memory, sa panahon na ang altar, sa ilalim yan, mga bungo ng martyr. Okay? Yun ang kahulugan yan. Kasi doon sila parati nagmimisa kung saan sa ibabaw ng bungo ng martyr. Kasi yun ang libingan ng martyr sa mga kuweba. Okay? At also, it symbolizes na ang Eucharistic celebration
ay kasama ang mga pumanaw ng mga saints. Communion of saints. So meaning sa misa, nagpa-participate ang mga saints. Especially mga saints na binuhos nila ang kanilang dugo para kay Kristo. So the relics, so ngayon alam niyo na, lahat ng altar may nakabaon niya na relic. No? Pwedeng bone fragment ng saints or ng martyr. The relic symbolize that the Mass is offered in communion with the saints. So hindi lang tayo nagse-celebrate. Kasama ang church militant, ang mga saints sa langit, church suffering, church triumphant, yun ang mga saints sa langit, tayo ang militant, at saka church suffering, mga saints na nasa purgatorio pa. Kaya nga sabi ni Saint Ambrose, martyrs triumphs, ang tagumpay ng mga martir are the altars of God. Yan sabi ni Saint Ambrose. Okay? Sabi sa Catechism 1186, the altar is also the place where the saints are commemorated, no? In union with Christ's sacrifice. So, binibigyan natin ng parangal at commemoration ang mga saints sa altar na ginagamit natin. So, dun sa altar pa lang, ang dami ng kahulugan, no? Ang altar, doon natin kinakatay ang karnero, no? Ang kordero. Doon din natin pinapahalagahan ang mga martyrs. Okay? At in memory kung saan tayo nagse-celebrate ng misa noong una. Sa mga libingan ng mga martyr. Okay, so it reminds us of the communion of saints. So tayo ay united, no? Okay. 'Di ba sa consecration sinasabi ni Jesus, do this in memory of me. So ito ay hindi lang memory sa utak. Remembrance lang, no? Para maalala natin. Ito ay isang gawain. Ito ay utos ng Diyos na gawin natin ang sacrifice. No? Gawin talaga natin ang sacrifice. Isa-sacrifice natin si Christ. Ang tanong, ulit? Hindi. Hindi natin isinasacrifice si Jesus ulit. Kada misa na nangyayari, ang nangyayari ay, anong nangyayari sa kada misa? Tinatransport tayo ng Diyos sa mismong crucifixion. Tinatransport tayo parang back to the future through the power of God. Dinadala tayo sa mismong panahon ng Last Supper. Last Supper at crucifixion. Yung dalawa ay magkasama yan. Yung Last Supper at sa crucifixion. Okay? Kasi ang crucifixion, yun ang sacrifice. Yung ang Last Supper, yun ang banquet. No? The Passover meal. Magkasama yung dalawa. Hindi mo yan pwedeng i-separate. Ang Golgotha at ang Passover. Okay? So, hindi natin inuulit. We are witnessing the actual crucifixion of Jesus every time we attend Mass. Yan mismo. Tatanungin mo, paano? Paano naging actual crucifixion ng Jesus 2,000 years ago yan? Ang sagot, walang imposible sa Diyos. Okay? Walang imposible sa Diyos. Yan mismo, you are witnessing. Hindi natin inuulit. Kaya, pag sinabi ng mga protestante na inuulit nyo, hindi pwedeng ulitin kasi si Kristo ay pinako sa krus isang beses lang. Ang sagot natin, totoo, isang beses. Hindi namin inuulit.
Yun ang mismo ang kapanahunan na siya ay pinako. So, sa Last Supper, ang Last Supper, Jesus shifted the Passover from the sacrifice of the Lamb to Himself, the true Lamb of God. Okay? So, anong nangyayari sa Passover? Di ba, kumakatay ng sheep, ng lamb, kumakatay. At during Passover, ito rin ang panahon na unleavened bread. Ito rin yung panahon na hindi gumagamit ng yeast, ng pampatubo. So, anong ginagawa sa Passover? Dapat may lamb, dapat may wine, dapat may bread, tapos may olive oil, at saka may bitter herbs. Yan. Pero sa Last Supper, according to Bible scholars, wala silang lamb. Bread lang ang dala, at saka wine. Wala silang lamb. Bakit walang lamb? Di ba, hindi pwedeng mag-celebrate ang Jewish na walang lamb. Anong ginagawa nila sa lamb? Iihawin nila yan. Na? Tutusok. Iba-barbecue ba? Iihawin parang lechon. Tapos, yung dugo, kunin nila yung dugo. No? Tapos, kakainin nila. Yun ang Passover celebration. No? Tama, bro. Bakit walang lamb? Dahil si Jesus, siya ang Lamb of God. Okay? So, bread lang ang dala nila. Kasi, siya rin, ang bread ay magiging siya. Okay? So, He is the bread of God from heaven. I am the bread from heaven. Di ba? Yun. So, ang pagsamba nila ay ang Passover ng mga Jewish. Pero ngayon, binago na niya sa pagdating niya. So, may changes na. Hindi na Passover ang sineselebrate natin, kundi sacrifice of the Mass. Kasi siya na ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay. Okay, sa simula ng misa, tatayo tayo. So, bakit tayo tatayo? Kagaya din, balikan natin, kung pansin nyo, kinoconnect natin ang Old Testament sa New Testament worship. Kagaya din sa Old Testament, si Moses pag lumabas, kasi siya yung pare nung una, susunod yung cloud. Kung nagbabasa kayo ng Bible, yung cloud, hindi sila iniiwanan ng cloud. No? Sa gabi, nagfo-float na apoy. Pero sa umaga, clouds. That is symbolizes the presence of God. Yung parang maliit na cloud na sumusunod sa kanila. So, nagde-descend, signs, simbolo ng presence ni God. No? Yan din sa entrance ng misa. No? So, magsisimula ang mga pare sa likod. The same way, the entrance procession of the Mass recalls this moment. God is about to come and dwell with His people. No? Tumatayo tayo kasi ang Diyos ay pumapasok. No? At napansin nyo, ang mga simbahan, lalo na yung mga old na mga simbahan, hugis cross. So, pahaba, tapos may dalawang extension sa gilid. Yun ang traditional na misa. No? May yung hindi lang yung parang isang mahaba lang. Hindi yan ang ideal. Yan ang ideal actually is may extension sa gilid. Kung pansin nyo sa lahat ng mga simbahan ng mga luma, no? May extension sa gilid. So, hugis cross ang simbahan. No? So, ang paa ni Kristo ay nasa entrance. Ang tabernakulo ay the tabernacle as nasa dulo. Okay? At ang altar nasa gitna. No? Nasa gitna. Yung altar. Pansin nyo.
At yung altar, sa pagsimula ng misa, hinahalikan ng pare. Okay? Bakit hinahalikan ng pare? I-symbolize kasi hinahalikan ng pare ang sugat ni Jesus. Kasi yung altar, doon siya kinatay, doon ang, kung sa katawan pa ni Kristo, ang paa niya nasa entrance, yung ulo niya nasa tabernakulo, yung sugat niya nasa gitna sa altar. Okay? Doon lumabas ang tubig at saka dugo. Okay? So, ang tubig at dugo lumabas, yun ang sign ng sacraments. So, doon kumuha ng grasya. No? Blood and water gush forth from the heart of Jesus. Doon ang galing ang grasya ng lahat ng sakramento. Okay? Okay. Now, so, ang pare, hinahalikan niya ang altar to honor kung saan nagmula ang daloy ng sakripisyo. Okay? Dahil ang ating buhay ay nagmula kung saan sa sugat na Jesus. Okay. So, napansin nyo, ang pare lang ang pwedeng ilatag niya ang kanyang kamay sa altar. Nilalatag niya ang kamay niya sa altar. Siya lang ang pwede dahil ang kamay niya ay consecrated at ordination. No? The altar represents Christ Himself at tanging ang consecrated hands ng pare ang pwedeng humawak dyan. Touch it directly. Kahit yung deacon, kahit ordained na siya, does not receive this anointing. Hindi pa siya pwede, no, humawak dyan. At lalo na yung mga lay minister. Tanging ang pare lang ang pwedeng humawak sa altar. Tapos, kakanta tayo ng Gloria, no? Pagkatapos halikan ng pare ang kakanta tayo ng Gloria, Glory to God in the highest. Bakit? Saan yan? Nasa Biblia. Nung ang mga anghel doon sa kapanganakan ni Jesus, no? Nagsabi sa mga shepherd, yung mga angel, glory to God in the highest, to people with goodwill. Di ba? Sa Luke chapter 2. So it reminds us that the angels announced Christ's coming at Bethlehem. We proclaim in the coming of Christ in the Eucharist. So dumadating, pinoproclaim natin ang pagdating ni Kristo. Kaya kumakanta tayo ng Gloria. Okay. So, ang sugat ni Kristo, nagsisimbolo ng grasya sa sakrament, lumabas tubig at saka dugo. So, kahit patay na siya, napansin nyo, patay na siya, di ba? Lumabas pa rin yung dugo. Usually, di na nasusugat pag patay na. So, lumabas ang tubig at saka dugo kahit patay na siya, it symbolizes na siya ay Diyos. A sign of His divinity. No? The source of the church sacraments. Kaya, usually, sa mga maliliit na simbahan, may dalawang kandila. Ang dalawang kandila ay nagsisimbolize ng kanyang humanity at saka divinity. Siya ay fully human at saka fully divine. Pero sa mga malalaking simbahan, yan ang pinaka-basic. Pag ang pare may dalawang kandila. Symbolizes humanity at saka divinity. Pero sa ibang simbahan, may 6 candles. Bakit 6 candle? Ang 6 candle ay sign ng incomplete. Hindi pwedeng incomplete. Bakit 6? Kasi ang nagkukompleto ay ang iyong pare. Si Kristo ang nagkukompleto. Kaya 6 plus Christ, no? Complete, 7. Pero kung ang bishop ang nagpe-preside, 7 candles is added, no? Signifying the fullness of priesthood. Pero ang pare lang, 2 or 6. No? Pero ang pag-obispo, 7. Signifying the fullness of priesthood. Gaya nito, 6, no? Ang pang-7 si Kristo.
or ang pare, no? So, ang 6 is incomplete, 7 is the most complete. Okay. Kaya 7 times 7, 7 sacraments. So, very important ang 7 na symbol sa mga Jewish. Okay. So, ating natatanggap ay hindi ordinary flesh, no? But His glorified body, truly present and life-giving. So, hindi lang siya simbolo, ha? Mismo ang laman at dugo ni Kristo. Pero ang tanong, kung bibigyan ka ng mismong laman at tumutulo pa ang dugo, tatanggapin mo? Siyempre, hindi. At alam ng Diyos na hindi natin kayang tanggapin ang tumutulo na dugo na laman. Kasi parang cannibalistic. Kaya si Jesus, sabi niya, I am the bread of life. No? I am the bread from heaven. No? Kaya, ipinagsama niya ang tinapay na galing sa langit na inalay ni Melchizedek, no? Napansin niyo si Melchizedek? Anong inalay ni Melchizedek sa Old Testament? Tinapay at saka alak. So, kinumbine yan sa kanyang katawan at dugo. So, ang alak ay kanyang magiging dugo. Ang tinapay ay magiging ang kanyang katawan. Para matanggap natin sa hindi karumal-dumal na paraan. Okay? Pero, ang tinatanggap natin ay hindi tinapay at saka alak, kundi mismong katawan at dugo ni Jesus. Sa ganyang paraan, para tayo ay hindi mangingilabot. Okay? Kasi alam niya ang ating pangangailangan. Christ does not give Himself to us in a crude physical manner, no? Sa appearance ng bread and wine. Kaya lahat ng mga nangyayari sa Biblia, magtataka kayo bakit si Melchizedek, isang priest from Salem, biglang nag-offer ng bread and wine. Old Testament pa yon. Yan ay in preparation sa mangyayari, in fulfillment sa katuparan sa mangyayari sa pagdating ni Kristo. No? Okay. At hindi natin pwedeng masasabi na ito ay simbolo lamang dahil sa salita na ginamit ni Juan sa John 6. Sinabi niya sa John 6, whoever eats, ang actual term niya na ginamit ni Juan is trogo. No? Meaning, chew, nguyain. So, hindi totoo ang sinasabi ng ibang mga sekta na simbolo lang ng katawan ni Kristo. Kasi paano mungunguyain kung ito ay simbolo lamang? No? At sinabi ni Jesus na ang kanyang katawan ay totoong pagkain. At ang kanyang dugo ay totoong inumin. So, saan papasok ang simbolo diyan? No? Ipinagdiinan ni Jesus na ang kanyang katawan ay totoong pagkain. So, kung si Jesus na mismo ang nagsabi na this is my body, sino tayo na magsasabi na hindi niya to katawan at simbolo lang? No? Sino ba tayo na sasalungatin ang ating Panginoon? So, lahat sa New Testament, lahat sa Old Testament ay pinufulfill at pinahihigitan pa ang Old Testament. Pansinin nyo, si Joseph, yung anak ni Jacob, di ba may 12
anak siya, 12 tribes. Ang bunso niya si Joseph, saan niya dinala ang kanyang pamilya para maligtas sa gutom sa Egypt. Okay, sa New Testament, si Joseph, asawa ni Maria, dinala niya ang pamilya niya sa Egypt para maligtas. Okay? Sa Old Testament, si Elijah, ang damit niya ay balat ng camel, no? Nagpo-proclaim ng pagdating ng Messiah. Si John the Baptist, nagsuot din ng balat ng camel to prepare ang daan ng Mesiyas. So dito natin makikita na ang Old Testament ay parating karugtong ng New Testament. Sa Old Testament, nag-umulan ng manna, bread from heaven. Ito ay totoong pagkain. Hindi ito simbolo. Kinain talaga nila ang manna. Si Jesus din, mas mahigit pa sa manna. I am the bread who came down from heaven. No? Nagbibigay buhay. Gusto niya kainin siya. Okay? So, pansin natin sa Liturgy of the Word. Pinabasa natin ang Old Testament, tapos New Testament. Tanong, ano ang nasa gitna ng reading ng Old Testament at saka New Testament? Di ba sa gitna, Salmo? Kinakanta natin ang Salmo. Ang Salmo ang nagbibigay tulay, nag-uugnay ng Old at saka New Testament. We pray the Psalms, no, as a bridge between the Old and the New. At ang pagpili ng reading sa Old Testament ay hindi siya random. Parating may kaugnayan sa Gospel. No? So, pagdating sa Gospel, itataas ang Biblia. No? The Word of Christ. It is reminded na tinataas si Kristo sa krus. No? Kaya nagre-respond tayo pagkatapos ng Gospel reading, Praise to you, O Lord Jesus Christ. Simbolo yan ng pagtataas kay Kristo sa krus. Okay? Bakit natin tinitrace ang ating ulo? Cross here, cross here. Lord, be in my thoughts, be in my lips, be in my heart. Yan ang ibig sabihin. Bakit natin kinakross? Okay? And then, homily. Sa unang panahon, hindi sila nakakapag-daily mass noong unang panahon kasi nagtatago sila. Once a week lang sila kasi pag nahuli, patay sila. So, napaka-importante sa kanila ang homily kasi yun lang ang kanilang inspiration sa buong scripture, inspiration sa buong linggo. So, gayon din sa atin. No? So, mas maganda makapag-daily mass tayo, pero kung Sunday mass lang talaga tayo, kaya importante na ang homily ay ating intindihin at tangkilikin. No? Importante rin na pagbutihin din ng mga pare. Kasi a lot of times, ito lang ang inspiration ng mga tao na dadalhin nila sa buong linggo. Malas na lang kung matsimpuhan ka ng parang hindi nag-prepare at kung ano-ano na lang yung pinagkakwento-kwento, no? Kung sa ano pa hinubog, no? So after that, we pray the creed, the Apostles' Creed. So importante dahil na-strengthen, no, ang ating faith. Nare-remind tayo kung ano dapat nating paniwalaan. Kung ano yung mga katotohanan na dapat nating paniwalaan o kahit ialay natin ang ating buhay. Na handa tayong mamatay sa mga katotohanan ito. No? Declaration and a commitment. We repeat at every Mass to strengthen our faith. Okay. So pagkatapos doon, nag-o-offer, noong unang panahon, nag-o-offer sila during sa worship sa Old Testament, nagdadala sila ng mga lambs, goats, bull, oil, wine. At doon sa altar mismo sa worship, kinakatay. Kinakatay talaga during worship. No?
So ngayon, hindi na tayo nagkakatay, literally, but spiritually. Kinakatay natin si Jesus. No? How? During the breaking of the bread. No? Jesus is broken. And paano? Ang symbol ng kamatayan ni Kristo sa altar, sa separate consecration. No? Sa separate consecration. So bakit tayo ay hindi na nagdadala ng goat, ng mga sheep, goat, bulls, kung ano-ano pa. Dahil meron na tayong Lamb of God, si Jesus. Siya na ang ating Lamb. No? Kaya wala na tayong kinakatay. No? Wala na tayong iniihaw. Ang dinadala natin, yung bread and wine na lang. No? Nagsisimbolize ng ating, pati, at saka yung ating pera, nagsisimbolize ng ating offering. Ino-offer natin ang ating sarili. Okay? So, napansin natin, ang bread galing sa ating pagsisikap. Di ba? Minamasa yan. Work of our hands. Yung wine, work of our hands also. So, ginagamit ng Diyos ang gawa ng tao, gagamitin niya. So, nagre-represent ito ng ating pagsisikap. Nagre-represent ito ng ating sarili. No? Ng ating pawis. Work of our hands. Our offering. We offer our work, our joy, our sadness, everything. No? Tapos, nagdadala din tayo ng water at ihahalo ito sa bread and wine. Sa wine. Bakit ihahalo ang water? Ang water nagre-represent ng humanity ni Jesus. Ang wine nagre-represent ng divinity. So, pag hinalo yan, symbolizes na ang divinity at saka humanity ni Jesus ay hindi mo pwedeng ihiwalay. No? Hindi mo pwedeng ihiwalay ang humanity at divinity ni Jesus. Isang meaning ng water also, it symbolizes us. No? Our humanity. Christ, the wine, symbolizes divinity. Kapag tayo, kahit weak, wala tayong makokontribute, pero pag sinama tayo kay Christ, we become sacrifice. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ng pari sa misa, pray brothers and sisters, that your sacrifice will be pleasing to God. Kasi, inaalay natin si Kristo sa Ama. So, yun lang ang tanggapin ng Ama na makakapagsaya sa kanila, na magtunay na pagsamba. Yung insenso ng amoy ng kanyang usok ng pag-worship, ang buhay ng kanyang anak na inalay, no? Ang kamatayan ng kanyang. So, bago si Jesus pupunta sa kanyang Ama para ialay ang kanyang sarili, sumasama tayo. Sumasama, ang pera natin, ang ating efforts. So, yung bread at saka wine, work of our hands. No? Sinasama natin, symbolize na everything I have, my talents, my everything I offer to you, my will, lahat. No? Ino-offer natin. So, kahit walang silbi sa tingin natin ang ating mga contribution, pag isinama natin kay God, it becomes sweet aroma of sacrifice to the Father. Okay? So, yung blood and water na lumabas sa gilid ni Jesus, ang blood symbolizes Eucharist and the water symbolizes baptism. No? So, ito ay nagsisimbolize ng sacramental, no, graces. Tapos, kakanta tayo ng Sanctus. Holy, 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 Lord God of hosts. No? Pagkatapos ng offertory, before sa consecration, kumakanta tayo ng Sanctus.
holy, holy. No? Pagkatapos ng Sanctus, di ba, lumuluhod tayo? So sa puntong yan, yung Sanctus, dapat sumabay tayong kumanta the best that we can. Bakit? Sumasabay tayo sa mga anghel na kumakanta. Sino ba kumakanta ng Sanctus? Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ang mga anghel. So dapat sumasabay tayo. No? So, the Sanctus should be sung with our full strength and devotion. Kasi sa panahong yon, yung Sanctus, kinakanta, holy, 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 before tayo luluhod. So, nakikisama tayo sa mga anghel and the saints around the throne of God. No? It is the participation of the eternal liturgy of heaven. Tapos sa consecration, the most important part of the Mass, when napansin nyo, nagsishift third person to first person. No? When the supper is ended, Jesus took the cup. Before Jesus took the bread, bless it, give it to the disciples. Tapos mag-shift sa first person. Bigla na lang magsasabi ang pare, take this all of you and eat it. For this is my body. First person. Pag nag-first person na, ang pare, hindi na siya ang nagsasalita. Si Jesus na mismo ang nagsasalita. Okay? It is no longer the priest who is speaking. It is the Christ mismo ang nagsasabi. Kaya nga may isang milagro, may isang misa yung pare nagsalita, nasa YouTube ba yun? Biglang nag-iba ang boses ng pare na pagsabi niyang, this is my body. No? Parang boses talaga ni Kristo. No? Kasi sila ay, no, tama, alter Christus. No? In persona Christi. It is Jesus Himself who is speaking. This is my body. This is my blood. Okay? Hindi na yan ang pare ng salita, mismo si Kristo. So, pag-elevate, lahat tayo sasabihin, gagayahin natin yung sinabi ni St. Thomas, nung pinasok niya yung daliri niya sa sugat ni Kristo, umiyak siya at sabi niya, my Lord and my God. So, pag-elevate niyan, dapat lahat tayo nakatingin at sasabi, my Lord and my God. Hindi yung sa number sa high alay, sa swertres yung iisipin natin kung saan tayo kakain. Pag consecration, my Lord and my God. Imagine, that is Jesus. No? Now, bakit nagre-ring ang bell? Sa Old Testament, may bells nakapalibot sa bewang ng pare, high priest. Pag nagre-ring yan, papasok na siya sa Holy of Holies. Sa kortina, ilang layer ng kortina, Holy of Holies. Pag hindi na nag-bell yan, meaning namatay siya in the presence of God kasi hindi siya pure. May kasalanan siya, pumasok siya, may kasalanan siya. So, yun ang sa yung connection. No? So, ina-alert tayo, mag-ring ang bell during sa consecration. Pagtapos ng Sanctus, di ba, mag-ring bell, luluhod tayo lahat. Luluhod tayo. Yung iba, hindi lumuluhod. Pero, luhod talaga tayo. Every knee should bend before Christ. No? Kasi pumapasok na tayo sa Holy of Holies. No? Yung pare nga, mamamatay sa Old Testament pag may kasalanan siya, kahit konti. No? Pag may mga major siyang kasalanan, no? Hindi siya pure. We are entering the Holy of Holies, kaya nire-ring yung bell. So, after the consecration, so, napansin nyo, hiwalay ang consecration sa bread at saka sa wine. Kasi, it symbolizes ang kamatayan ni Kristo. Pumapasok tayo sa Golgotha, sa Calvary. No? So, ang katawan at saka dugo ni Kristo ay naghiwalay. Symbolizes death. Hindi sinasabi ng pare, this is His body and this is His blood, separate. Kasi, ang paghiwalay, pagkaubos ng dugo, sa paghiwalay ng dugo sa katawan ay nagsisimbolo ng kamatayan. So, yun ang panahon na si Kristo ay
namatay. Okay? Pagkatapos nun, we pray the Our Father. Yan ang tinuro ni Kristo, word for word sa atin. Tinuturuan tayo paano magdasal. At nagpipray yan. So, save us from all anxiety. So, ini-specify na huwag tayong maging anxious, anxieties, no? Free us from all anxiety. Kasi yun ang gusto ng diablo, bigyan tayo ng anxiety. So anong sabi? Pray, hope, and don't worry, no? Okay. Pagkatapos ng si Jesus namatay, napansin nyo, na-break na yung host, binabalik, sinasama, at nilalagay sa chalice. We put him back together. Nagsisimbolo na si Jesus ay nag-resurrect on the third day. No? He rose again in the third day. So, nagsama na ulit ang katawan at saka dugo. So, communion time, ito yung road to Emmaus. Yung naglalakad tayo kasama si Jesus, yung nagpo-prosesyon tayo sa communion, nagpipila, parang yun ang road to Emmaus. No? We journey with Him. So, yun ay tatanggapin natin si Kristo. Napansin nyo sa ang katapusan sa road to Emmaus, nung nag-break bread si Jesus, nawala siya dahil siya ay andun na sa bread. Okay? So, we participate in the communion. So, before mag-communion, bakit tayo nag-make sign of the peace? No? Sign of peace. Importante yung sign of peace dyan kasi ang sabi sa Biblia, if you bring your gift to the altar and you recall that your brother has something against you, be reconciled first. So, hindi ka pwedeng mag-participate sa communion kung meron kang kaalitan. Sabi sa Biblia, leave your gift, go first and be reconciled with your brother, and then come offer your gift. So, sign of reconciliation. So, meaning, nire-remind tayo na hindi tayo pwede makikiisa kay Kristo sa communion, hindi na siya tatanggapin, kung hindi tayo nakikiisa sa ating kapwa. No? Demands communion with our neighbor. We cannot truly receive Christ while holding division in our heart. Galit ka sa asawa mo, huwag ka muna mag-communion. Makipagbati ka. Hindi pwede yan. Okay? May hindi ka pa pinapatawad sa puso mo. Hindi pwede. The sign of peace prepares us to worthily approach the altar. Tapos, Agnus Dei, no? Lamb of God. Lamb of God to take away the sins of the world. Diba? Sinasabi natin yan. Galing yan sa words ni Saint John the Baptist. Sinabi niya dun before sa bininyagan niya sa River Jordan, si Jesus sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, biblical talaga ang lahat ng ginagawa natin sa misa. Nasa Biblia. No? So, sa communion, importante ang ating mga kilos ay nagpapakita ng pagsasamba sa tinatanggap natin. Dapat, dahil ngayon hindi naman tayo lumuluhod, pumipila tayo nakatayo. So before tayong magtanggap, pwedeng mas maganda we bow or we genuflect and then receive. No? Alam niyo ba na ang pagtanggap natin ng communion ay napakalaking bagay. Kahit ang mga anghel ay naiinggit sa atin kasi pwede lang nilang sambahin si Jesus pero hindi nila pwedeng ipasok sa kanilang katawan kasi wala silang katawan. Pero tayo, no? Pinapapasok natin sa ating katawan at tayo nagiging buhay na tabernakulo. No? We become living tabernacles. We are carrying Christ with us. Sa atin, kinokonsume natin.
we are very intimate union with Him. Nakarinig na kayo ng mga ibang sekta na sinasabi, just having hindi kailangan ng simbahan, kailangan ng personal relationship with Jesus. So, tatawin ka, meron ka bang personal relationship with Jesus? Tayong mga Katoliko, ang pinakamay malaking personal relationship. Talo pa kung anong personal relationship. Daig pa ang anong klaseng personal relation dahil hindi lang personal kundi intimate. Pinapapasok natin sa loob ng katawan natin si Kristo. Walang tatalo kung anong mga personal na relationship na pinagsasabi nila. Sa atin, mismo pinapapasok natin sa ating katawan. Humahalo sa ating mga molecules, no? Sa ating mga atoms, sa ating DNA. Okay? So, every gesture, kung anong ating kilos sa loob ng simbahan, lalo na sa during communion, no? Shows kung ano ang ating faith. So, nakakalimutan na natin yan. Before tayo pumasok sa upuan, sa dulo, before tayo pumasok, genuflect. No? When we pass by in front of the altar, genuflect. No? Kung anong kilos natin sa loob ng simbahan, nagpapakita kung ano ang ating pag-unawa at pananampalataya. So, after ng communion, may mga announcement, may the final blessing. Sinabi na natin anong ibig sabihin. It is a mission. Go forth and spread the gospel. No? So, ang Eucharist ay nagbibigay natin ng lakas para madala si Kristo sa ibang tao. Sa ating araw-araw na buhay, sa ating trabaho, kung saan tayo nagtatrabaho. No? The Eucharist strengthens us to be Christ to others in our daily lives. So kaya kailangan nating ma-remind kasi nawawala na ang kahulugan ang misa. No? So ang misa, mga kapatid, ito ay patikim sa langit. Dinidescribe ni John sa Revelation, Book of Revelation. Yung Book of Revelation, hindi to tungkol sa mga end times. Kung maintindihan mo talaga ang ibig sabihin ng Revelation, it's actually ang banal na misa kung paano nangyayari sa langit. It is the heavenly liturgy, actually. No? So, pinagsasama ng banal na misa ang langit at saka lupa. Okay? The Mass unites heaven and earth. Each Mass is not just a ritual. Kundi, kada banal na misa na inaatinan mo, ikaw ay nagpa-participate sa langit. Imaginin mo, andyan ka sa loob ng langit during Mass. You are participating in heaven itself. It is a foretaste of heaven. Kasama natin ang mga communion of saints, mga anghel kumakanta sa Sanctus. No? Kaya lang, nawawala na ng kahulugan pag hindi tayo nare-remind. Kaya nga, the church teaches, it is a mortal sin to miss Sunday Mass without a valid reason. Bakit? Kasi pag wala kang valid reason, inuna mo pa ang mga ibang bagay, hindi ka nag-attend ng misa, ang ibig sabihin ay sinasabi mo sa Diyos na merong mga bagay dito sa mundo na mas importante pa sa langit. Mayroong mas importante pa dito kumpara sa presensya ni Kristo. Okay? Anong sabi ni Kristo? Love God with all your heart, all your mind, all your strength, with all your soul. Do not love the world or anything in this world. Anyone who loves the world, the love of the Father is not in him. So, idolatry, pag inuuna mo pa ang ibang bagay, kumpara sa langit. Okay? So, ang Mass ay hindi lang siya obligasyon.
it is a highest privilege and priority of our lives. Dapat nakasentro doon ang buhay mo sa misa. Okay? So, kada misa, ano nangyayari? Makakatulong to para ma-visualize mo. Nasa paanan ka ng krus. Kasama si Maria, kasama si John, kasama ang ibang anghel, kasama ang mga saints. No? Tayo ay andyan sa langit mismo. Kada misa. Nasa langit tayo kada misa. Kasama ang mga anghel sa paanan ng cross. Okay? So, ang misa ay hindi isang bagay na ginagawa natin, kundi ang misa ay kung ano tayo. It is who we are. It is not something we do. Mass is heaven touching earth. No? Ang Mass ay ang Kalbaryo na andyan tayo mismo sumasaksi sa crucifixion ni Jesus. At ang Mass is the greatest gift. The greatest gift that God can give us. Mansinin mo, the greatest gift, hindi diamond, hindi kotse, hindi kung anong trabaho. The greatest gift that God can give us is the Mass. No? Let us never take the Mass for granted. No? God bless us all. Okay. So, i-greet ko muna ang mga nagtiyaga dito. Hanggang huli, si Brother Anthony, Brother Catholic, Sis Dalia, Brother Harry, Brother Drew, Sis Evelyn, Sis Janet, Brother Elber, hello bro, Brother Laklax, Sis May, Sis Monet, Brother Naven, Sis Ralph, Brother Ramel, Brother Ray, Sis Sarah, hello, Sis Cheryl, Sis Del, good evening sa inyong lahat. Okay. So, okay. Closing prayer tayo. Sis May, ikaw say closing prayer, Sis May. Sige, Doc, good evening. Okay, good evening. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you po, Doc. Thank you, Sis May. Thank you, everyone. Thank you, Doc. Thank you. God bless you. Extra points kayo kay Lord sa mga nagtiyaga dito. Bye. Salamat po, Doc, sa effort po. Bye-bye. Salamat, Thank Doc. you. Doc. Recording stop.